Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion, itong Facebook reel na post ni G. Pagayuran. Sabi dito, bakit hindi sila magkakasundo sa sitwasyon sa Tacloban? Magkakapamilya lang sila. So since gumawa ng video si Mayor Alfred Romualdez, it means hindi sila okay ni Speaker at PBBM. Nagdeklara ng state of emergency si Mayor Alfred Romualdez sa Tacloban. Okay, pakinggan natin itong napakagandang pahayag. First time ko siyang marinig na magsalita in public, ano? At tingin ko, parang matino itong mayor na ito. It makes sense yung sinasabi niya. Medyo, sabi niya, may speculation yung tungkol ito sa biglaang pagsara ng San Juanico Bridge sa buses and big trucks na nakaapekto sa ekonomiya, hindi lang Tacloban kundi buong Eastern Visayas. Nagdududa na siya, baka may korupsyon. Bakit bigla-bigla tapos walang feasibility study? Pakinggan natin Sa inyo lahat, ang Tacloban City Government ay nag-declare na ng state of emergency sa Tacloban. Dahil po ito ay sa limitasyon ng paggamit ng San Juanico Bridge. It is not only affecting the economy of the region, but I think it is definitely affecting the economy of the country as a whole. Ako po ay, to be quite frank, medyo nalilito din ako. Because I feel that the public should be given all the information pertaining to the condition of the bridge. Sino bang gumawa ng study na to? At bakit bigla-bigla na lang binigyan kami ng 48 hours para isara itong tulay na to? Dahil dyan ay maraming spekulasyon tuloy na there is something going on that hindi ka nais-nais, like corruption. I feel it is the duty of the national government to inform the public and tell them exactly who made the study, what the study says exactly, anong extent ng damage, at gaano katagal nila gagawin talaga itong tulay na to. Kasi mahirap yung pabigla-bigla. This is not the first time. About 20 years ago, that bridge was repaired. And ample time was given to the public, almost 6 months preparation. 6 months. Nawala ko yung walang speculation ng araw na yon. Hindi ko naman sinasabi na dapat itigil muna yung paggawa ng RORO or alternative ways of crossing the San Juanico Strait. Tuloy pa rin yun. It is an emergency. It's needed badly. But I feel experts should be called in, if they were not called in earlier, to look into that bridge and to see magkano ba talaga at gaano katagal nila gagawin yan. At kung may sira ba talaga. Kasi napaka-importante. Grabe, no? Ang lumalabas, unang estimate ay pumapalo ng 800 million. Ngayon, pumapalo daw ng 7 billion. Wow. Malaking amount yun. That is a very big amount. And even if you spend 7 billion, a feasibility study, a project study, a careful analysis should have been made. At ito ay huwag sana gamitin na rason para gumawa ng isa pang tulay. Kasi kailangan talaga natin ng isa pang tulay. This is the main artery from Mindanao to Luzon and vice versa. And you need definitely at least 2 bridges here in order to make it sustainable, at the same time some sort of economic security naman para sa may iba-ibang regions. Kaya ako'y nananawagan, dapat i-clarify ng mabuti itong issue na to. Dahil ako po, nung congressman ako, naalala ko that the bridge was repaired, but a study was shown. It was done by a Japanese company. I think it was Sumitomo during that time. And I think we need experts really to look into this. I think if we do that, mapapabilis, baka mapamura pa yung pag-ayos nitong tulay na to. Yun po. At kung nagawa na po yun, dapat isiwalat at ipakita sa publiko yun para naman mawala itong mga speculation at mga haka-haka. Maraming salamat po. Ang ganda ng sinasabi niya eh.
First time ko siyang marinig. Agree ako, sabi niya, ang kanya is transparency. Sa ngayon, bakit bigla-bigla? Sabi niya, 48 hours notice, isara. Bakit? Ay talagang, kahit ako, kung ako ang mayor dyan, magre-react ako. May precedents na nung una, 20 years ago, na-repair na pala yan. They were given 6 months to prepare. Bakit naman 48 hours? It's a major bridge. Kaya nagkakaproblema ngayon yung mga biyahero, yung magdadala ng produkto ng Mindanao, example, gulay, dadalhin sa Luzon. Problema sila ngayon. So, magkano ba ang halaga? Importante yung expert. Kasi hindi basta-basta yan. Tulay yan, 2.6 kilometers, longest bridge in the Philippines. Baka naman, yung bridge sa Isabela? O Cagayan ba yun? Yung kare-repair lang, bumagsak kagad. Tapos, pinuntahan ng Pangulo, sabi niya, para siyang expert na structural design flow. Oh, ang galing. Wala pang So, sana ma-resolve ito kagad kasi apektado ang ekonomiya, hindi lang dyan sa region na yun, kundi buong bansa. Kawawa yung mga farmers dito sa Bukidnon, lalo na yung mga nagtatanim ng gulay. Pag hindi madala sa Manila yung produkto nila, bababa ang presyo. Bagsak presyo na naman. 800 million ang estimate nung una, ngayon naging 7 billion. Ano ba talaga? Kaya hindi mo talaga maalis magduda, baka may korupsyon. Ito na po yung isa sa pinakamalalang problema ng administrasyon, yung issues on corruption. Kaya kahit anong gawing pagpapapugi ng administrasyon, sasakay sa MRT with family, konting palibre, bigas 20 pesos, kahit gawin nila yan, pag tuloy-tuloy itong mga issues na perceived corruption, ito pinsan na, magpipinsan yan. Tapos, ganyan, aalma, there is something wrong sa management o leadership ng administrasyon ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo po natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang mga bahay ng Talandig, magkaroon sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mauna ni ang atop ni Angkol sa natagaan na mo og yero. Mauna ni kadako sa buslot sa iyang balay. So karon abot na ang yero nga iyang atop nga gihatag sa iya pinagi sa tabang. So mga dagko na gid kaayo. Ang buslot sa iyang atop. O karon natagaan na gid si Angkol og yero. Makatop na gid siya karon. O karon humanagid si Ante og atop sa ilang balay.
So, ante, unsay mong ikasulti, ante, nga karon maayo na ang inyong atop. Salamat gyud sa Ginoo nga dili na gid mi ulanan. Oo. Naibasam ko na yun. Una-una, salamat sa Ginoo sa ang tanaw sa video sa YouTube nga nagtabang nga magpadayon ni nga tabang kay daghan pa nga hinahanglan. Oo, sige, ante, salamat.